programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing marinig. Ikaw ang Malalaman na kaya kay ni Risa kung sino ang mastermind sa pagkidnap kay Don Pepe? Makumbinsi kaya ni Moira ang mag-ama na kumampi sa kanya? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, kinagabihan sa bahay ni Carlos at Lynette ay nag-usap ang mag-asawa tungkol sana sa sasabihin ni Lynette kay Annalyn. Kaya naitanong ni Carlos kay Lynette na kaya mo ba kinausap si Annalyn ay isusumbong mo ang nangyari sa atin? Tumingin si Lynette kay Carlos at sinabi na hindi ako magsusumbong kay Annalyn. Nagtatanong lang siya sa akin kung ano ang sinabi mo ay yun din naman ang sasabihin ko sa kanya. Sinuyo ni Carlos si Lynette kaya nilapitan niya ito para humingi ng pasensya. Inamin niya na kasalanan niya ang nangyari dahil nagpadala siya sa init ng ulo niya at selos na din kay RJ. Pinakiusapan ni Carlos si Lynette na sana kung magkaroon man ulit sila ng hindi pagkakaunawaan, sana ay hindi niya na ipaalam kay Annalyn kasi alam mo naman na gusto kong magkaayos kami at pag bumalik siya dito ay wala na tayong problema. Napaisip naman si Lynette sa sinabi ni Carlos at tumango lang siya. At para makabawi si Carlos kay Lynette sa ginawa sa kanya, sinabi nito na may sorpresa siya para sa kanya habang nakikinig lang si Lynette. Maya-maya ay may kinuha si Carlos sa drawer at ibinigay niya kay Lynette. Nagulat si Lynette kung bakit nasa kanya ang passport niya. Ngumiti lang si Carlos at nang basahin niya ito ay visa papuntang Japan. Ipinagtaka ito ni Lynette. Sabi ni Carlos na sasama ka sa Japan para makapag-banding kayo ng anak mo. Ikinatuwa ito ni Lynette at pinasalamatan niya si Carlos at sigurado siya na matutuwa si Annalyn. Niyakap niya si Carlos habang kayakap niya si Carlos ay napapaisip si Lynette kung bakit ito ginawa ni Carlos. Ano ang magiging kapalit na naman ito? Pero hindi na niya muna ito iisipin dahil ang mas mahalaga ngayon ay makasama niya si Annalyn sa Japan dahil matutupad na ang mga pangarap nilang mag-ina. At habang nasa Japan si Annalyn at Lynette, sinusulit nila ang bawat oras na magkasama silang masaya. Laking pasasalamat din ni Annalyn kay Carlos sa pagpayag nito na makasama niya ang nanay Lynette niya. At habang ang dalawa ay nagsasaya sa Japan, ay siya naman pagbalik ng mag-inang Zoe at Moira sa Apex at nagsisimula na si Moira na gumawa ng paraan na makipagkampihan sa mag-amang Justin at Eric dahil pareho sila ng hinahangad. Samantala, sa office ni Giselle ay dumating ang pulis para ipakita kay Giselle ang nakuha nilang picture sa CCTV ng sasakyan na sinasabing ginamit at nakita ng eyewitness na lumabas sa hideout ng mga kidnappers. Inabot nila to kay Giselle at tiningnan maigi ni Giselle ang mga litrato ng sasakyan at inalala niya kung saan niya ito nakita nang bigla niyang naalala na ito ang kotse na minamaneho ni Moira nung sinundan nila ito bago natagpuan ang papa nila. At ipinagdiinan pa ni Giselle na hindi siya pwedeng magkamali dahil kitang-kita niya na si Moira ang nagmamaneho ng sasakyan. Galit na galit si Giselle dahil totoo lahat ang mga hinala niya na may kinalaman talaga ang mag-ina sa nangyari sa papa niya. At ngayon nga ay unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Hindi naman makapaniwala ang pulis sa mga sinabi ni Giselle. Sabi ng pulis kay Giselle na hindi si Moira ang may-ari ng sasakyan at galit na sinabi ni Giselle sa pulis na sino. Sabi ng pulis na si Nerissa Sandoval po. Ikinagulat ito ni Giselle kaya mas lalong nagalit si Giselle dahil ito ang sanggang dikit na kaibigan ni Moira at mukhang naging kasabwat din nila si Nerissa. Sabi ni Giselle na kailangan natin puntahan si Nerissa agad at baka malaman niya pa ito at tumakas siya. Sabi ng pulis na pupuntahan po namin talaga siya pagkatapos natin mag-usap para maitanong din sa kanya kung siya ang may-ari ng sasakyan na ito. Sabi ni Giselle na sasama ako sa inyo, kailangan kong makaharap si Nerissa, kaya agad nagmadali na umalis ang mga ito. Sa kabilang dako naman, ikinatuwa ni Eric ang nangyayari ngayon kay Giselle at Moira dahil nagkakagulo sila. Agad niyang pinapunta sa opisina niya si Justin para kausapin ito tungkol sa plano nila kung paano nila mapapabagsak ang Apex. Sabi ni Eric kay Justin na ito na ang tamang pagkakataon na gawin natin ang plano natin habang nagkakagulo sila dahil kay Moira. Natuwa naman si Justin dahil sa wakas ay sisimula na nila ang planong pabagsakin ang Apex at si Giselle.
Naitanong niya kay Eric kung ano ang gagawin nila. Sabi ni Eric na babaguhin ko ang mga budget ng lokasyon ng lahat ng departments at gagawa ako ng isang department sa account ko at doon lahat papasok ang mga pera na hindi nila namamalayan na unti-unti nang nauubos ang pera nila na hindi napapansin ni Giselle. At makakaganti na tayo sa kanila sa lahat ng ginawa nila sa ating dalawa. Natuwa naman si Justin sa mga plano ni Eric at mukhang umaayon sa kanila ang panahon para makaganti kay Giselle dahil habang sila ay nagkakagulo kay Moira, tayo naman ay kumikilos sa pagbagsak ng Apex at ni Giselle. Samantala, agad nakarating ang mga pulis at si Giselle sa kondo ni Nerissa at nagkataon naman na palabas si Nerissa. Ikinagulat ni Nerissa nang makita niya si Giselle na may mga kasamang pulis kaya natakot itong si Nerissa. Nilapitan ni Giselle si Nerissa at sinabihan niya ito na hindi ka makakatakas Nerissa at inutusan ni Giselle na hulihin si Nerissa. Tinanong ni Nerissa kung bakit siya huhulihin ng mga pulis. Ipinakita ni Giselle ang litrato ng sasakyan niya nung ginamit ito ni Moira. Sabi ni Giselle, di ba sasakyan mo ito na ginamit ni Moira? Ikinagulat ni Nerissa nang makita niya ang sasakyan niya. Kaya nagtangkang tumakas ito kaya hinabol siya ng mga pulis at ni Giselle. Inabutan nila ito sa labas at nagpupumigla si Nerissa habang sinasabi niya na sir wala akong kasalanan. Siniganawa naman siya ni Giselle at sabihin mo yan sa korte dahil nakita ko na itong sasakyan mo ang ginamit ng mga kidnappers ni Papa kaya hindi mo maikakaila sa amin na yan ang kotse mo. Kaya takot na umiiyak si Nerissa na sinasabi kay Giselle na hindi ako yun. Wala akong alam sa nangyari sa papa mo. Ginamit lang nila ang kotse ko nung kinidnap si Sir Pepe. Ikinagulat ni Giselle ang sinabi ni Nerissa. Kaya tinanong ito ni Giselle kung sino ang gumamit ng sasakyan mo nung kinidnap si Papa. Hindi makasagot si Nerissa dahil malilintikan siya kay Moira kapag sinabi niya ang totoo. Kaya itinanggi ni Nerissa na may alam siya at kailangan niya munang makausap si Moira. Ikinagalit naman ito ni Giselle at pinagtatakpan mo pa talaga si Moira? Sige, dalhin nyo na yan sa presinto at doon mo ipaliwanag ang lahat. Walang nagawa si Nerissa kundi ang sumama na lang sa mga pulis. Samantala, nakita ni Moira si Justin habang naglalakad kaya tinawag niya ito. Walang nagawa si Justin kundi harapin si Moira. Sabi ni Moira, isang tanong lang Justin, ito bang ginagawa nyo ng daddy mo ay parte ng pamamaraan nyo para panatilihing malapit ang inyong mga kaibigan, ngunit ang inyong mga kaaway ay mas malapit? Nilakihan naman ng mata ni Justin si Moira at tinanong niya kung ano ang ibig mong sabihin. Sabi ni Moira, huwag mo nang i-deny, kitang-kita ko sa inyo ng daddy mo na parehas tayo ng gustong gawin kay Giselle. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo ibubuko, yun ay kung papayag kayo na magkampihan tayo. Nang sa ganun ay madali natin magagawa ang pabagsakin si Giselle. Hindi naman natuwa si Justin sa sinabi ni Moira at sinabihan niya ito na hindi namin kailangan ng tulong mo. Kung ano man ang iniisip mo ay wala akong pakialam at bakit naman kami kakampi sa'yo sa tulad mo na hindi pagkakatiwalaan. Ikinagulat naman ni Moira ang naging sagot ni Justin at sabay sinabihan niya kung wala ka nang sasabihin ay aalis na ako. Naiwan si Moira na hindi nakuha ang loob ni Justin at mukhang mahihirapan siyang kumbinsihin ang mag-ama na kampihan sila. Maya-maya ay tumunog ang telepono ni Moira at nakita niya na tumatawag si Nerissa. Agad niya itong sinagot at sinabi niya na bakit ka napatawag ni Nerissa. Sabi ni Nerissa kay Moira, tulungan mo ako, andito ako sa presinto ngayon. Nagulat si Moira kung bakit nasa presinto si Nerissa. Tinanong ni Moira kung ano ang nangyari. Umiiyak na sinabi ni Nerissa kay Moira na may witness na nakakita ng sasakyan ko sa CCTV kung saan ang hideout ng mga kidnappers ni Sir Pepe. Kaya tulungan mo ako dito Moira. Sinabihan na kita na ayaw kong madamay sa mga kalokohan mo. Nataranta si Moira sa sinabi ni Nerissa at hindi niya alam ang gagawin kung paano nila ito malulusutan. Ngayon kapag nagkataon ay baka magsalita na si Nerissa sa mga nanalaman niya na si Moira ang mastermind sa pagdukot kay Sir Pepe. Sabi ni Moira na sige pupuntahan kita dyan at ibinaba agad ni Moira ang tawag ni Nerissa. Magsasalita na kaya si Nerissa sa mga nalalaman niya? Kumbinsi kaya ni Moira na magkampihan sila na mag-amang Justin at Eric? Malulusutan kaya ni Moira ang bagong ebidensya? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.